Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito, kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection. Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili. Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject. Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship. Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan, kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment. Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment kung saan nag-uugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver.
Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connections sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic, clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 8 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyo. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Martes, 16 sa buwan ng Hunyo, taon 2026. Sa ulo ng mga balansyadong balita. US President Donald Trump tiniyak na bubuksan ng Strait of Hormuz sa Biyernes. Halaga ng piso sumigla sa ikalawang araw ng trading ngayong linggo. Senator Alan Peter Cayetano nagpetisyon sa Korte Suprema sa harap ng leadership dispute sa kapulungan. Senator Jinggoy Estrada sinuspindi ng Sandigan Bayan ng 70 araw. Pagdinig ng Blue Ribbon Committee, Cayetano Black sa flood control scandal na kansila Bagmen. Naisaldi ko nag-press ko na lamang. Coach Tab Baldwin no-show din sa NBI. Siyam hanggang 13 bagyo inaasahang papasok sa bansa ngayong taon sa harap ng banta ng El Nino. At detol sa malakas na lindol sa Mindanao nadagdagan pa ngayon ay nasa 68 na. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyo at Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, tiniyak ni US President Donald Trump na muling bubuksan ang Strait of Hormuz umpisa sa Biyernes. Ginawa ng Pangulong anunsyo matapos pirmahan ng Amerika at Iran ang deal para palawakin naman at mawakasan ang halos 4 na buwang bakbakan sa gitnang silangan. Ayon kay Trump, nakakapaglakbay na ang mga barko sa Strait of Hormuz at ang vital oil route ay magiging ganap ng bukas ngayong weekend. Ang naturang development ay kinumpirma naman ng Iranian media matapos iulat na 3 oil tankers at 2 cargo ship ang dumaan sa naturang lugar na dating isinasa ilalim sa US naval blockade. Napagalaman na nakadagdang pirmahan ng US, Iran at Pakistan ang peace agreement sa Switzerland. Ang Pakistan ay tumayo bilang mediator naman sa negosasyon ng Washington at Tehran.
Samantala, kapwa umaasa sina Pangulong Bongbong Marcos at German President Frank-Walter Steinmeier na tuluyan ng matutuldukan ang giyera sa Middle East. Ito ang naging reaksyon ng dalawang lider sa ceasefire agreement sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa joint press conference sa Malacanang, binigyang diin ni Steinmeier na hindi lang dapat magtapos sa dokumento ang kasunduan, kundi sa aktual na kapayapaan at sa agarang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sinang-ayunan naman ito ni Pangulong Marcos, lalo't ramdaman niya ng buong mundo, kabilang ang Pilipinas at Germany, ang matinding epekto ng krisis sa Middle East. Sa pakinggan at panuurin po natin ito. The effects on Germany and the Philippines are reflected in every country around the world. And this kind of instability makes life difficult for our own people, and therefore we await with bated breath the actual finalization of that agreement. It is some of the best news that we could hope for, if indeed it comes to fruition. Samantala, sumigli naman sa ikadalawang sunod na araw ngayong linggo ang piso laban sa dolyar. Wala sa 60.48, nagsara ang palitan sa 60.32. Ito na ang pinakamalakas na performance ng piso sa loob ng nakalipas na 5 linggo simula na magsara sa 60.42 noong May 7. Pinaniniwala ng paghahataw ng local currency ay may kinalaman naman sa positibong pananaw ng merkado sa patuloy na pag-improve ng sitwasyon sa gitnang silangan. Nagpasaklolo sa Korte Suprema ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano upang resolbahin ang leadership dispute sa kanilang kapulungan. Sa 86-page petition for certiorari, hinimo ni Cayetano ang High Court ay deklarang null and void o walang bisa ang sesyon noong June 3 na humantong sa pag-upo ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Maliban kina Senador Mark Villar at Joel Villanueva, ang iba pang petition ay sina Senators Loren Legarda, Camille Villar, Amy Marcos, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Bongo, Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Hiniling ng grupo sa Cayetano Block na agad magpalabas ng cease and desist order sa Gatchalian Block mula sa pagganap ng kanilang tungkulin na batay sa naging resulta ng sesyon noong June 3. Sakaling katigan ang petisyon, hiniling ng Cayetano Block na ibalik si Cayetano bilang Senate President at si Loren Legarda bilang Senate President pro tempore. Gayon din ang lahat ng chairman ng komite bago mag-take over ang grupo ni Gatchalian. Samantala, nakansela naman ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal ngayong araw. Ito ay matapos i-anunsyo ng management ng venue ng pagdadaosan sana ng Cayetano Block Blue Ribbon Committee na hindi na matutuloy ang kanilang hearing na nakaschedule sa kanilang property. Hindi naman nagbigay pa ng karagdagang detalye ang Double Gem EDSA Garden sa naturang kanselasyon. Sa kabila nito, dumating pa rin sa lugar mga bagman ni dating Congressman Zaldico kasama ang kanilang handler na si dating Congressman Mike Defensor. Nagdaos na lamang ang mga ito ng press con sa naturang pagkakataon. Inakusahan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na ang mga mastermind sa flood control mess ay sina dating House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam sa DZRH, kinaladkad din ni Singson si Senator Ping Lacson na umano'y isa rin sa humarang sa kanyang expose. Pakinggan at panuorin po natin siya. Maliwanag ang mastermind dito si Martin Romualdez at Marcos. Walang iba. Meron silang prueba na sila nagkakakaw sa kamanang bayan. At yan po ang tinig ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Tila naudot naman ang planong Blue Ribbon Committee event ng panig nila dating Congressman Mike Defensor at Maleta Boy sa EDSA Mandaluyong City. Kasunod ito ng pagkansela ng Double Gem EDSA Events Place sa naturang aktibidad at iginiit na wala silang koneksyon sa mga organizers nito. Pumunta rito sina Singson at Senator Amy Marcos kaninang umaga, ngunit hindi rin sila pinapasok. Samantala, tinawag namang panluloko ang ginagawa o tinawag namang panluloko ni Senate President Sherwin Gatchalian ang naging Facebook announcement ni dating Congressman Mike Defensor na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa Mandaluyong City. Ayon kay Gatchalian, malinaw na panlilin lang ito dahil hindi naman umano chairman o miyembro ng komite si Defensor at lalong hindi ito isang senador.
Narito ang tinig ni Gatchalian. Definitely, linoloko niya yung tao. Definitely, gumagawa siya ng confusion dahil dun sa post niya, Blue Ribbon Hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? So, kausap mo si Senator Erwin at pinag-aaralan din namin yung legal action dahil linoloko niya ang taong bayan. Hindi tama yun. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa. Samantala, suspendido na bilang senador si Jinggoy Estrada. Ito ay matapos pag-utos ng Sandigan Bayan na patawan sa Estrada ng 70 araw na preventive suspension. Ginawa ng Second Division ang direktiba habang dinidinig ang kasong graft o katiwalian laban kay Jinggoy. Ang suspendidong mambabatas ay inakusahang tumanggap ng 273 million pesos na kickback mula sa flood control projects na nagkakahalaga ng 855 million pesos sa lalawigan ng Bulacan. Bukod sa kasong graft, kinasuhan din ng plunder si Jinggoy dahil sa kaparehong flood control scandal. Ito na ang ikatlong beses na nakasuhan ng pandarambong ang naturang senador. 17 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pang mga balita. Hindi sumipot si dating Ateneo coach Tab Baldwin sa pagsapina ng National Bureau of Investigation kaninang umaga. Ayon sa abogado niya na si Attorney Carl David, na tanging siya lamang humarap sa Homicide Division, wala sa good condition si Baldwin. Tiniyak naman ang abogadong nakahandang kanyang kliyente na makipagtulungan sa investigasyon sa pagmatay ng Ateneo basketball player na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Pero hindi pa rin alam ng abogado kung kailan haharap sa NBI si Baldwin. Narito ang tinig ng abogado. Was not in a good condition to appear, so the NBI gave us another setting. So we will try to cooperate if mag-appear siya sa next setting. Yun na po for now. We will fully cooperate with all the investigations ongoing and all the legal procedures. Well, we take those allegations seriously, pero we prefer to focus for now sa subject matter ng ongoing investigation. Samantala, dumating na mga labi ng Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia sa kanyang probinsya sa bayan ng Talacogon, Agusan del Sur kaninang madaling araw. Pansamantalang nakaburol si Baterbonia sa Municipal Evacuation and Gymnasium ng Talacogon. Binuksan sa publikong burol kaninang alauna ng hapon habang mayroon din itong live stream sa opisyal na Facebook page ng lokal na pamahalaan. Samantala, dadalhin naman si Baterbonia sa kanyang huling hantungan sa June 24. Una rito, ibinurol ang mga labi ni Baterbonia sa kanyang alma mater na Ateneo de Davao Senior High School noong nakaraang June 12. Samantala, sa iba pang mga balita, 9 hanggang 13 bagyo ang inaasahan namang papasok sa bansa ngayong taon sa harap ng banta ng El Niño phenomenon. Ito ang sinabi ni DOST Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis. Ayon sa eksperto, may pagkakataon na malalakas sa bagyo ang papasok kahit panahon ng El Niño. Bukod sa tropical storm Ondoy, may El Niño din ang pumasok sa bansa ang bagyong Pepeng, Uwan at Milenyo. Batay sa pagtaya naman ng Pag-asa, 2 hanggang 4 na tropical cyclones ang inaasang papasok sa Hulyo at Agosto, 2 hanggang 3 sa Setyembre, tig-1 o 2 sa Oktubre at sa Nobyembre. Umakyat na sa 68 ang bilang ng mga nasawi sa tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani sa Mindanao, habang 33 individuals pa ang pinaghahanap. Batay sa pinakahuling ulat ng NDRMC, naitalang pinakamaraming patay sa Region 12 kung saan 33 ang nasawi sa Sarangani habang 24 naman sa South Cotabato. Sa Region 11, nakapagtala ng 10 patay ang Davao Occidental habang isa naman sa Davao del Sur. Ayon pa sa mga otoridad, umabot sa mahigit 338,000 na pamilya o katumbas na 1.38 million na individual ang naapektuhan ng malakas na pagyanig sa buong Mindanao. Samantala, pumalo naman sa 1,339 ang kabuang bilang ng mga nasugatan at nagkasakit, bunsod pa rin ang naturang kalamidad. Samantala, isang malaking bakal na debris naman na may foreign markers ang nadiskubre ng mga tao sa isang dagat sa baybayin ng Sitio Talim, Barangay Luyahan sa Lian, Batangas. Ayon sa Coast Guard Station, Batangas, isang concerned citizen ang nakakita sa metallic debris na agad pinuntahan ng mga tao ng PCG
May habang 20 feet ang debris at may lawak na 10.5 feet na pawang gawa sa aluminum material na may nakasulat na foreign characters. Lumalabas naman ang nakasulat ay antenna transmission windows 5, ngunit hindi patukoy kung saan ito partikular nagmula. Nasa kustudiya na ng PCG ang debris para sa kasalukuyang dokumentasyon, monitoring at karagdagang assessment. Tuloy pa rin ang impeachment trial calendar kahit pa may sigalot sa Senate leadership. Itong iginiit ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. at sinabing hindi nagbago ang pagsisimula ng trial sa July 6 na naunang napagkasundoan ng mga senador na magsisilbi ding mga judges. On track anya ang lahat ng paghahanda at sumusunod naman ang panig ng prosekusyon mula sa Kamara de Representante at mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Pinangunahan ni Secretary General Cheloy Garafil ang panig ng prosecution habang na Attorney Michael Powa sa panig ng tawang Pangulo. Ayon kay Garafil, 29 na copies ng pretrial briefs ang kanilang inihanda para sa mga senador. Sa pretrial briefs nakalista kung ano-ano ang mga ebidensya at kung sino-sino mga testigo ang ihaharap sa gagawing pagdinig. Sa araw naman ng Huwebes, June 18 ay gaganapin ang pretrial conference kung saan maghaharap ang prosecution panel ng Kamara de Representante at mga abogado ni VP Sara sa stipulations. Samantala, umapila naman sa Korte Suprema ang consumer group na Suki o Samahan at ugnayan ng mga consumer para sa ikaunlad ng bayan para sa agarang aksyon laban sa concession agreement ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa ilalim ng New NAIA Infra Corporation. Ayon sa grupo, habang nakabinbin ang mga legal na usapin sa kasunduan, ang mga ordinaryong pasahero na ang pumapasan sa sunod-sunod at sobrang pagtaas ng singil sa paliparan. Gihit ni Suki spokesperson Amihan Mabalay, ramdam na ngayon ang publiko ang bigat ng modernisasyon dahil sa halos 1,000 ang singil sa international passenger service mula sa dating 550 pesos. Bukod dito, halos dumoble rin ang bayad sa domestic passenger service na nasa 390 pesos mula sa dating 200 piso. Kikilos ang Kamara para matulungan at mabigyan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima sa pagguho ng 9-story building sa Angeles, Pampanga. Ayon kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino, dumulog sa kanyang opisina ang pamilya ng mga construction workers na nasawi sa trahedya. Gate ni Tino, mag-iisang buwan na pero wala pa ring linaw kung ano ang tunay na dahilan ng pagguho ng building at kung ano ang pananagutan ng may-ari nito. Dapat marepasa umano ang pinatutupad na building standard, occupational health and safety standards, accountability and criminal liability sa nangyari para hindi na maulit ang naturang trahedya. Pakinggan po natin at panuorin si House Deputy Minority Leader Antonio Tino. Issue pa rin yung pagpapanagot at hustisya para sa mga biktima. Tandaan natin, 30 manggagawa ang namatay rito. Hindi pwedeng lumipas lamang at pakalimutan na ang nangyari. Kailangan may pagpapanagot, kailangan may pag-review sa responsibilidad ng mga ahensya ng gobyerno, yung with regard to building standards, with regard to occupational health and safety standards, at yung accountability and criminal liability sa nangyari para magkaroon talaga ng hustisya at hindi maulit ang ganito. Samantala, magsasagawa naman ng National Simultaneous Earthquake Drill ang Office of the Civil Defense sa Huwebes, June 18. Tilalahukan ng mga opisyal mula sa National Disaster Risk and Reduction Management at Camp Aguinaldo sa Quezon City. Habang susundan ito ng opisyal na paglulunsad ng Harmonized National Contingency Plan for High-Intensity Earthquakes sa Greater Metro Manila area. Sa ilalim nito, titingnan kung paano magiging sistema sa pagtugon kung sakaling tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila at Karatig na rehiyon. Isa sa ilalim na naman sa yellow alert ngayong araw ang Visayas Grid, bunsod pa rin ang manipis na reserba ng kuryente sa rehiyon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, si Iral ang alerto mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nabatid na nasa 2,587 megawatts ang available capacity ngayon sa Visayas, habang ang peak demand naman ay tinatayang papalo sa 2,384 megawatts. Ayon sa NGCP, pangunahing dahilan
pangunahing dahilan pa rin ng pagnipis ng supply ang hindi pagtakbo ng mga malalaking coal plants sa rehiyon kasabay ng mataas na demand sa kuryente. Itinataas ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin ng transmission grid para matugunan ang contingency requirement o reserbang kuryente sa bansa. 26 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang iyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. The
Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Master Modern Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Garapal at mga talagang halang ang kaluluwa na kung lumapastangan sa kaba ng bayan ganun-ganun na lamang. Anong sakit ba yon, partner? Ano? Kala ko almoranas eh. Tinamaan ang kulog na. Tapos sabihin nila, mag-hemaway po kayo. Gusto ko nang magtanong sa mga psychiatrist kung bakit talagang hanggang ngayon palaisipan pa rin sa akin, partner. Kung bakit yung mga ang dami-dami ng pera, ang dami-dami ng
ari-arian. Ang dami-dami ng di mo na maipaliwanag at hindi na nga masapa. Kumbaga sa pagkain, partner, ng kanilang nasa harapan, ay hindi pa rin matigil at walang kabubusugan. Ano bang baka may nakikinig sa ating mga eksperto sa ganyang klase ng pag-uugali? Saan ba nanggagaling yung kawalangian at pagkaganid na ganyan? Hindi ba partner, hindi ba tayo nangangarap din naman tayo makakain sa masarap, mga na restaurant, mga mamahalin, at nakagawa naman natin gamit ang ating pinagpaguran. Nakakahiga rin naman tayo sa malalambot na kama, at tayo naman ay anong tawag roon, nakakasakay din naman tayo sa mga sasakyang hindi nga lang kasing kagaya nila na talagang partner, iba ang ano kayang minsan ini-imagine ko ano kayang lasa ng sasakyan ng ganito na itong mga tao na ito na parang hindi sila pag tinignan mo siguro nadadapo ang pakaya ng langaw itong mga tinamaan ng kulog na ito. Siguro ang pagkakaiba lang naman nila sa atin ng mga ordinaryong Pilipino ay tayo may limitasyon, may hangganan ang ating sabihin na natin kinikita. O, 'di ba, ang ating kayamanan. Kung tayo ay mga empleyado lang naman po, 'di ba? O wala tayong mga negosyo na sarili natin, kahit yung mga negosyante, 'di ba, may hangganan 'yan. Pero siguro yung mga sinasabi mong ganid, sinasabi mong hindi makontento at gusto meron na nga po pero mas gusto nilang mas marami pa. Oo, ay dahil siguro in the back of their minds, alam nila, meron at marami pa silang mapagkukunan, di ba? Hindi yan masama at sadya namang lahat ng tao dapat laging nangangarap na umalagwa at umasenso ang buhay. Pero kung yan nga ay kukuhanin mo sa dugot pawis ng iyong kapwa Pilipino, ay may dugo ang iyong mga kamay. Sapagkat ang mga Pilipinong labis na naghihirap, na hindi na malaman kung paano kakain ng 3 beses sa isang araw. Pag nagkasakit, hindi maintindihan kung paano dadalhin ang sarili sa mga napaka sakit na karanasan sa mga ospital na maaaring may mga maayos magpatakbo ng ospital, pero karamihan, partner, ay talagang kung hindi ka pipilat, hindi ka sapalaran, ay talagang hindi ka magagamot ng tama. At yung mga yan ay hindi mangyayari yan kung yung buwis ng bayan ay ginagastos ng tama. Imagine, partner, PGH. With all due respect, the previous administration has 100 million per month na binibigay ang Office of the President sa PGH. Ngayon, wala na. Wala na po yung 100 million na yan. So, kanya yung ating mga kababayan po yung naghahanap ng paano ba hihinto itong mga magnanakaw na ito? Kailan ba sila mabubusog? Ha? Ang masakit ho nito, ito naman this is my personal, I'll tell you straight, partner. Masakit lang ho nito. Talaga namang nung sabihin ni Senator Rodante Marcoleta, partner, na ang mga media ay bayaran, kahit naman tayo ay nagsabi rin na teka muna, dahan-dahan lang, kinakailangang magpangalan, kinakailangang huwag i-generalize, kinakailangan namang sinuhin kung sino. Ha? At ang pagkakasagot natin ng gano'n na hindi naman tayo nagalit at hindi tayo nagdamdam, bagkus tayo nahihiya. Ba't yan tayo nahihiya? Nahihiya tayo sapagkat hindi inaasahan ng tao sa atin, sa daigdig ng media, na may sasangkot sa ganyang kalaking iskandalo ng pangungurakot sa kasaysayan ng gobyerno ng Pilipinas, na trilyon ang pinag-uusapan. Ang inaasahan ng taong bayan sa media, sa atin, partner, tayo'y magiging kalaban ng kurakot. Pero yung tayo na pala, ang isa pala sa ating hanay na, ang tumanggap ng maleta, tumanggap ng dugot pawis, mula sa dugot pawis sa mga Pilipino, kahiya-hiya yan, partner, kahiya-hiya yan. Basta kailangan patunayan sa lahat ng bagay, bago magbitaw ng salita, bago mag-akusa, bago magturo, kailangan may ebidensya, may matibay na pagpapatunay at para mabakapan yung akusasyon, di ba? At palagay ko nasa sa puder naman ng mga inakusahan
panig ng pagsanggalang at ang pagsasampa kung ano man ang kanilang kontra-demandang isa. Kanya lang, alam mo naman ang kasabihan, partner Kung kung kapag may usok, may apoy, partner Ha? At hindi naman may kakaila yan, partner. Hindi naman may kakaila yan. Maaring maikubli mo, maaring mapasubalian mo ng iyong mga pananalita, pero alam ng iyong kaluluwa kung ikaw ay nagsisinungaling o hindi. Kung ikaw talaga ay magnanakaw, kurakot o hindi. Alam ng kaluluwa mo yan, maaaring may tatago mo yan ng iyong mga magagarang barong, Amerikana, lahat, pananalita, tindig. Ha? Pero sa kaibuturan ng iyong damdamin at sa kamalayan ng iyong kaluluwa, hindi mo maitatago yan. At masakit lang wala talaga hong kwan yung mga taong ganyang sumasangkap sa garapalan na pagnanakaw ng pondo ng bayan, talaga hong kwan yan. Sabi nga nung iba nakakahiya, sabi nung iba nakakarimarim, talagang nakakasuka. Kung bakit ba naman nangyayari nga po ito. But at the end of the day, lahat ng issue na yan, kailangan nasa tamang perspective po tayo. Kasi baka tayo po ay malito, makalimutan na po natin yung mga totoong issues, yung mas mga malalimang issue. Ayan po. So, mahalaga po na nakikita natin, lumalabas din po, may mga lumalabas na issue nagsanga-sanga. Importante po yan lahat. Pero wag natin kakalimutan yung napaka-importanting issue nga, which is yung corruption, which is yung pagnanakaw ng pondo, at yung hindi na ibibigay na serbisyo sa publiko. Sana dito, sabihin natin, yung flood control, di ba? Marami kasing naapektuhan dyan. Napakasakit, partner, na kung ikaw ngayon ay nakikinig sa atin, dito sa buong Metro Manila, Laguna area, and Cavite, Bulacan lalo na. Kung nakikinig ka ngayon at hanggang ngayon ang iyong ilalim ng tahanan, ang paligid ng iyong tahanan, hanggang ngayon ay amoy bulok na hindi mo mawari kung paano mo i-describe. Dahil yung baharian ay hindi maampat-ampat, kahit tag-araw, meron pa rin diyang parang kanal na nasa lugar mo. Partner, di ba? Na kanya merong ganyan sapagkat yung flood control infrastructure na dapat susugpo, dapat hihigop sa baha, lalo na kapag tag-ulan, na sana ay nangyari at nagawa at na-construct. Hindi Bakit hindi nangyari? Ginost nga yung project ng flood control, partner Ha? Ano bang ibig sabihin ng ginost? Minulto. Naglabas ng pera ang gobyerno, naging multo yung proyekto. Kaya hanggang ngayon binabaha. Konting ulan lang, ikaw ay kinakabahan. Baka mamaya, yung naipundar mong kaunting ari-arian ay maanod ng baha. Sapagkat alam mong, sa mga oras na ito ay wala namang ipinagagawang flood control project dyan sa lugar mo sapagkat wala ang pondo. Dahil ang pondo ay kinurakot na itong mga tinamaan ng kulog na ito. Paano yan? Yan ang masakit na katotohanan dyan. Doon sa mga, siguro, sa mga gaya natin, hindi naman tayo kaagad-agad pinapasok ng tubig baha ang bahay. Mapalad tayo. Pero paano yung mga nakatira riyan? Sa Kamanaba, sa Marikina, sa Pasig, sa Pasay, di ba? Sa Manila. Nakakalungkot nga kasi pag may nakausap ka na mga taga roon, sasabihin nila, naku, sanay na kami dyan. Parang natanggap na nila, yung mga pamilya na matagal na nakatira doon, naku, parang normal na yan, di ba? Parang ganun. Pero yung pala, may rason kung bakit binabaha kayo dyan. Yun ay natatanggap nila, nasasabi nila sa sarili na. Kasi wala naman na silang magagawa talaga. Noong hindi pa nila alam na meron palang ganitong kalaking corruption sa flood control. Pero ngayon, partner, hindi nila matanggap yan. Kasi ano pang gagawin mo, 'di ba? Titigil ba buhay mo dahil binabaha kayo doon? Ang mangyayari diyan, yung mga kababayan natin na nakatira doon, mag-a-adjust, 'di ba? Kasi hindi naman pwedeng hindi sila lalabas ng bahay para pumasok sa eskwela, sa trabaho. Lalo na sa trabaho, wala silang sisweldohin 'yan, 'di ba? Ano papakainin mo sa pamilya mo? Na hindi ka sana dapat palagi na lang nag-a-adjust sapagkat ikaw ay taxpayer. At ang taxpayer, binabayaran, nagdudugang ka sa gobyerno para magpagawa siya ng mga infrastruktura na
ampat sa problema mo. Lalo na sa baha, hindi ba? Ay ngayon, dahil nga sila lang ang kumita, sila lang ang nakamuyamos ang bilyon-bilyong pera. Ikaw ngayon, pagdating na naman ang bahaan, yari ka na naman. Ha? Matatakot ka na naman sa iyong anak na baka kung hindi man madali ng leptospirosis, magkagalis, magkaalipungan ng hirap gamutin. At ikaw na nag-uopisina, aalis ka ng bahay ng bagong ligo, kinakailangan mong balutin ang paa mo ng plastic, di ba? Kinakailangan mo bumili ng extra bota, o kaya naman baka pag wala kang budget, titiisin mo na lang. Napapasok kang susuong ka sa bahan na nakatsinelas. Gaano kasakit naman yan, partner? Yan sana naman naiintindihan na pumapasok sa kaibuturan ng damdamin ng ating mga wala namang kabubusugan sa pera. Tama na. Abe, hanggang saan ba kayo? Hanggang saan nyo ba mamatamisin na kayo mabuhay ng maraming pera na nasasakripisyo naman po ang buhay at kaluluwa ng ating mga kababayan? Pambihira naman kayo. Pambihira naman. Na kayo, nakasakay kayo sa mga mamahaling sasakyan, partner, na kahit bumaha ang pagkataas-taas, pagkagagara. Ando yan tawag doon, diba? mga SUVs. Yung mga SUVs na ganyan, partner, na wala kayong katiga-tiga-tig. Ha? Maski magbahaan, maski magbagyuhan. Mga bahay ninyo nasa mga eksklusibong subdivision, nanggagara ng perimeter fence, hindi kayang hindi papasukin ng baha hindi kayang papasukin ng baha, di ba? Ang drainage sa mga subdivision ninyo, kahit ilipante hindi babara sa sa gaganda ng mga drainage system diyan. Paano naman yung mga taxpayer, mga mahihirap, na siyang bumubuhay sa inyo, siya nagpapasweldo sa inyo, di ba? Katapos itong pangyayaring ito, partner, para bang dinidribble na lamang ang investigasyon. Di mo na maintindihan kung ito ba laro na lang ng politika, kung may mangyayari ba rito, may pagkakalabsan pa rito. Mag-iisang taon na, magsusona na naman mag-i-State of the Nation address na naman ng presidente. Di ba? Sa July. Pero yung pinakapuno, yung pinakaugat, at yan na naman kanina, partner, doon sa sinasabi ng mga dating sundalo na bodyguard ni Saldico, nasabi nga ni Saldico sa statement niya, talagang itinuturo niya rin kung sinong mga kakutsaba niya rito, pero wala, ewan ko kung hanggang saan po tayo rito makapagtitiis naman, mga kababayan. Masakit to sapagkat doon sa mga kababayan nating nasa kalye na araw-araw, na wala pong sariling sasakyan, ang bahay ay hindi naman mataas, hindi naman malaki, hindi naman konkreto. Nagpundar ng tindahan, nagpundar ng kaunting paupahan, partner. Pagbahaan, katakot-takot ang perwisyo, mga kababayan. Yung mga magsasaka natin na nilalanit ang kanilang mga taniman ng baha pag tag-ulan. Oo, may climate change, totoo naman yan. Pero yung climate change, kanya nga meron tayong mga proyekto para maampat yung epekto ng climate change. Pero kung may climate change na nga tayo, at yung mga pangontra nga partner sa climate change, lalo na yung mga flood control na nakawin pa ang pondo, wala talagang mangyayari sa atin pag gaganito. Well, we deserve the government we have, sabi nga nila, kasi tayo rin naman. We deserve the government that we voted. Diba? Tayo rin naman kasi pagka panahon ng eleksyon, makantahan lang, masayawan lang, maabutan lang. Diba? Kakaigin na tayo Kumbaga happy na. Diba? Ang katwiran natin, partner, pagkatapos ng eleksyon, may pera tayo, 1,500, 2,000. Pagkatapos ng maghapon, wala na. Pero yung iniluklok natin sa pwesto, 6 na taon siyang mamamayagpag. 6 na taon niyang pagkakakitaan ng sweldo at kung ano-anong mga suhol na tatanggapin niya dun sa
pwestong pinagkaloob natin sa kanila. Kaya sana matuto tayo mga kababayan, para naman kung ako partner, pasensya na, pero kung hindi rin lamang ninyo gusto na magamit ang inyong boto ng mga politikong garapal at mga ganid, huwag na kayong bumoto. At least wala kayong bahagi sa kanyang pangungurahot. Kaysa naglukluk kayo ng mga kurakot na tinamaan ng kulog na. Nakakakuan lang mga kababayan. Kasi nag-aalala ko, kulimlim na naman eh. Oo. Kulimlim na naman. Medyo umuulan kasi pag bandang hapon na hanggang gabi. Sa binasa natin, partner, ilang bagyo yung sinasabi ng Pag-asa na napapasok. Yan na naman, yung bagyo na naman na yan. Ako po, Jesus Maria Joseph. Ewan ko kung 9 hanggang 13 bagyo. Paghandaan nyo po yan, mga kababayan. 9 hanggang 13 bagyo ang papasok na inaasahan kahit na may El Nino dito sa ating bansa. Baka po hindi nyo narinig kanina. Sabi ng Pag-asa, partner, mayroong 4 na papasok sa Hulyo at Agosto, 2 hanggang 3 sa Setyembre, at tig-1 o 2 sa Oktubre at Nobyembre. Ito prediction lang ito. Pwedeng mas marami pa yan. Pwedeng mas marami pa. Ito, huwag naman sanang dumami pa. Kung pwede ngayon, wala na. Kanya lang, hindi ho naman nangyayaring dumadaan po ang tag-ulan at tagbagyo ng walang bagyo malakas sa Pilipinas eh. So, wala na tayong pagdasal tayo. Sana po'y wala nang mangyaring ganyan. Pero kung sakasakali na may mangyari pa yan, wala naman tayong talagang ibang sisisihin kundi mga tinamaan ng kulog ng mga magnanakaw na yan. 5:58 na po ng hapon. Babalik po kami. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na bago to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya.
White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tips para hindi mabilis mag-init ang ulo, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bilang isang nanay, mabilis bang uminit ang ulo mo? Palasigaw ka na ba nitong mga nakaraang araw na marahil ay dala na rin ng init ng panahon? Tandaan, ang pagkaramdam ng inis ay normal lamang. Ngunit alam mo ba na ang pagkakaroon ng mainitin na ulo at pagiging bugnutin ay walang mabuting maidudulot? Kaya naman, ayon sa Healthline, iwasan ang pagiging maramdamin. Maiiwasan ang pag-init ng ulo kung hindi pepersonalin ang mga bagay na naririnig mula sa ibang tao. Pakalmahin na muna ang sarili at humanap ng mga bagay na maaari mong pagkabalahan. Bukod pa riyan, isa pang dahilan ng pag-init ng ating ulo ay ang pagkadismaya sa mga bagay na hindi nangyari o hindi natin nagustuhan. Kaya naman, kung maaari ay iwasang umasa sa mga pangyayaring walang kasiguraduhan. At panghuli, ang labis na pagkapagod bilang nanay na punong abala sa lahat halos ng bagay ay nadudulot din ng init ng ulo. Kung kaya tandaan, huwag kalimutang magpahinga, matulog ng sapat, kumain at maglaan ng tamang oras para sa pamilya at sa sarili. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Pagdating sa inyong umaga, mga balitang kailangan mong malaman, mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Sige. Baka pwede mo ring siguro yun na lang ang pinaka dapat natin sigurong Joshua, partner, yung mabuti naman merong balita na maiba tayo ng kaunti na ang Office of the Civil Defense, tama ba Joshua, magsasagawa ng drill kaugnay sa kaugnay sa possible, wag naman sana. Ayun, the big one. The big one. Diba, tawagan mo nga. Tayo dito sa kumpanya, nagsagawa na tayo ng earthquake drill kahapon, 3:00 ng hapon. National Simultaneous. Tawagan mo nga ang OCD, earthquake drill. Yan, maganda po ito. Wala ka ba kahapon dito? Nag-earthquake drill tayo? Wala. Wala. Ako'y namimili ng aking gagamitin para sa the big event sa darating na linggo. Meron din kaming the big event. Alam mo naman yung big event na yun, partner, talagang once in a lifetime, it's a privilege na ikaw na maging ninong. Makasama ka ron sa mga ganong kaya pala wala ka. Kaya nga partner, kita mo na itong diet ko ngayon. Ano yan? Ilang araw na lang papalit daw ng tiyan, para magkasya ang tuxedo. Kung alam mo lang inaanak ang perwisyon dulot nito sa ninong mo. Ang sarap kumain pero sige. Pero sa tingin mo ba aabot ang diet? Sa linggo na Bahala lang kung ano abutin niya, partner. Wala Mamaya imatayin ka bang naglalakad ka sa simbahan. Sino kaya magiging partner mo? Baka bigla kang buhatin. Pag natumba ako, alam ko naman hindi mo ako pababayaan. Alam mo namang nahilo ako sigurado sa kada diet. Oh my gosh. Hindi, baka pinag-uusapan namin kasi sa darating na linggo po lalagay na sa tahimik. Ay wow. Hindi ba tahimik before? Makikipag-isang dibdib na. Ang aming magandang binibini rin na si Sister El. At si Nathan. Advance sa kanya magiging esposo na si Nathan, si architect. Ano man tayo niya? Congratulations and best wishes. Okra yan, di ba? Okra water yan, partner. Bakit? Alam mo, pwede mo sanang pakita sa mga nanonood sa DZRH News Television. Pero kasi may brand yung lalagyan. Huwag ka maingay, gamot ko sa gout yan. Kala ko diet, gout pala. Ayan, kailangan din magpagaling ka kasi, partner. Alam mo ba, na pagka nag-simultaneous, earthquake drill, kailangan matibay ang mga tuhod mo. Pero sa 18 na ito so Webes na po ito, yung simultaneous earthquake drill. Partner, ito pala'y sino ba ito? NDRRMC at saka siguro yung Metro Manila Council din. And then kami nauna na kami kahapon. Kaya nga kasi talaga ho namang nakakapag-alala po sapagkat
yung tumama po, wag naman sana, sabi nga nila, at tayo na may nagdarasal, sana sa amang panig ng Pilipinas, huwag mangyari ito. Pero yung nangyari, partner, sa Mindanao, talagang... hindi mo aakalain, di ba? Oo, kung dito, alam nyo naman yung mga estruktura natin dito. I think, ang problema kasi, naalala ko nung dating si Secretary Francis Tolentino pa ang MMDA chairman, at sinasabi niya, ang isang malaking problema kasi, partner, pag nangyari ito, pati yung pamilya ng mga rescuer, pamilya ng mga pulis, pamilya ng mga sundalo, pamilya ng lahat, partner, ng mga frontliner. Siyempre, tayo naman, lagi namang kahit may tawag tayo ng tungkulin, kailangan i-secure din muna natin ang ating pamilya, hindi ba? Ang hirap, paano kung ikaw mismo at pamilya mo, biktima rin, di ba? Kaya nga, ngayon pa lamang, marami naman nung marami naman no kayong YouTube, marami na kayong mag-google na mga tips kung paano paghahandaan ng anumang sakuna, lalo na ang lindol. Huwag niyong ipagwalang bahala ito. At ngayon pa lamang, dapat masanay na kayo, magkaroon na kayo ng sarili-sarili pong sistema sa bahay, sa opisina, kagaya ng ginagawa namin din kung ano ang kailangan gawin immediately at ano ang mga kinakailangan iprepara. Ano ang kinakailangan, lalo na, partner, ang sinasabi nga nung huwag niyong kalilimutan, sabi niya, na ngayon naman ay digital age na tayo. Kung maaari, yung inyong mga birth certificate, mga clearances at lahat, i-email niyo na sa sarili ninyo. Para may digital copy kayo. Para may digital copy kayo. Birth certificate, marriage certificate, anumang mga kontrata riyan, titulo man, At yung hard copy niyan, yung papel, ilagay daw yan sa isang lalagyan, ganun ang sinasabi, nakadampot-dampot. Kadampot-dampot. Bakit mahalaga? Magkakasama na sila sa isang, siguro, folder. Yung parang briefcase na folder. Yun. Yung may handle. Ilagay nyo sa isang lugar na madali nyong damputin. Oo. O kung kayo ay may mga mapaghahalin sa mga kamag-anak nyo sa ibang probinsya, habilin ninyo yung kahit Xerox copy. Hindi naman ilagay nyo lang sa isang lugar na pwede namang makabili kayo ng mga disusi partner, di ba? Yung dokumento ang napaka-importante sapagkat pagkatapos ng anumang sakuna, laging yan ang hinahanap, yan ang kailangan ng gobyerno, kung ano man ang i-claim mo, hindi ba, partner? Kunyari, may ayuda, kailangan nyo ng pampaayos ng bahay, may konting tulong, ang LGU, DSWD. Dokumento pamahalaan, di ba? So, huwag nating, baka minsan nakakaligtaan natin kung ano mga dokumento natin meron tayo sa ating mga tahanan. Po? At, yung sistema rin sa pamilya, saan kayo magkikita-kita sakali, saan kayo, wag na munang umasa ko sa kani-kanino. Dapat alam nyo na yung sistema, saan kayo susunduin, saan kayo magtatagpo-tagpo, ganon. Anyway, googleable po yan. At saka itinuturo naman po yan sa kumpanya nyo, sa barangay sana, di ba? Sa eskwelahan yan. So maganda po ito. Salamat OCD, DND. Sapagkat sa 18, magkakaroon po ng national po ito hindi po ito Metro Manila lamang. National Simultaneous Earthquake Drill. Ang Office of the Civil Defense sa June 18 sa Huwebes na po ito. Lalahukan po ito ng mga opisyal mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Camp Aguinaldo. Siguro yung mga PDRRM ninyo at si DRRM o ninyo ay magsasagawa din ng makiisa po kayo. Huwag po ninyo ipagbabaliwala ito, mga kababayan. 6:15 ng gabi. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng
Amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna. 19 na po ng gabi na. Aba, kayo ba nakapagsaing na? Baka ang inyong mga kakalakalantok ng inyong mga bigasan dyan. Ay nako, talaga naman. Pinakamaganda po niyan sabi ng iba wala na. Kumot lang naman ang hihilahin daw sa gabi kahit di na maghapunan. Ay, ganun. Huwag naman. Palalo pag may mga bata, siguro yung magulang nakakatiis, pero pagka sa may mga bata, huwag naman. Pipilitin ninyo maski pa paano yung mapakain, At basta pilitin ninyo meron kayong isaing galing sa legal. Kahit na mahirap ang buhay, basta kayo lumalaban ng patas. Daig ninyo ang mga kumikita ng trilyones na hindi galing sa marangal na paraan. Yan ang lagi natin tatandaan. Samantala, lalaking isang dekadang nagtatago sa kasong robbery arestado sa Pasay. Noche kakas, noche. Yes, Kuya Henry, bagsak na sa kulungan ang isang lalaking dekada nang nagtatago sa kasong robbery. Ito ay matapos silbihan ng warrant of arrest sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa lungsod ng Pasay. Ang pag-aresto sa akusado ay ugat na nilabas
na warrant of arrest mula sa court ng Sinai City, Negros Occidental. 2016 pa nagtatago ang akusado sa kaso na ngayon ay hawak na ng Manila Police District. RS27, Luchikakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kaka. Samantala, dating traffic enforcer na nagpanggap na pulis sa Quezon City, arestado RH23 Edwin Duque. Balita mo yan, Edwin. Go ahead, Edwin. Tama, Mr. Edwin. Dating traffic enforcer at naharap sa kaso na pagkalabag sa robbery at authority at napaglarin naman sa matapos naman na magpagkalap at nagkita na pera mula sa isang biktima ng CCTV. Sa wala ng interview, ilabitan naman na sa suspect ng biktima ay sa isang empleyado ng Telcom habang nakahinto ang sasakyan ito sa gilid ng highway at sinabi naman na suspect na may mga paglabag sa trapiko. Biktima at sa halip na ina sa lehitibong proseso at nagpapakulat ng pagpataas ay nagpakilala mo itong sa polis. At nagpakita pa ng brain habang niya ng pera ng biktima. Ang natumang niya ng biktima na nagbigay ng pera ay sinabi na ng suspect na magtungo sila sa ito ng pulisya kay man ayon sa reklamo ng biktima. Hindi sila dinala sa istasyon, hindi sa isang parking lot at doon hindi ng pera. Matapos ay sila niya katabang lumating ng biktima sa Pondisis Station at nagsampa ng reklamo kasi dito. Ang pagsasagawa ng operation kung saan na-arrest ng suspect ay kay Sergio General Labirin, hindi niya tukusinhin ang ganitong gawain ng mga gumagawa ng illegal activity, lalo na sa kanyang kasakupan. Arrest 23, ito ginagawa sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Edwin. Samantala, DPWH, hinikayat ang publikong i-report ng mga nakatenggang road project sa kanilang lugar. RH19 na Nolasco, Tina. Hinimok ni Public Works Secretary Vince Dizon ang publiko na agarang ipagbigay alam sa ahensya ang mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga kalsadang nakatenga upang agad itong maaksyonan. Kasunod ito ng pag-asaayos sa nakatenggang kalsada sa Arzadon Road sa Barangay Mayumbo, Dagupan City, Pangasinan matapos mag-viral sa social media at makarating sa DPWH ang problema. Kanina, personal na pinuntahan ni Secretary Dizon kasama si Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang nag-viral na bahagi ng kalsada na maayos ng nadaraanan ng mga residente at motoristang dati ay nagtitiis sa patsi-patsying daan sa lugar. Ayon kay Secretary Dizon, iniutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DPWH na tapusin ang natitirang bahagi ng proyekto bago matapos ang Hunyo para matuldukan na ang problema sa baha sa lugar lalo na ngayong tag-ulan. Nagpasalamat naman ang kalihim sa uploader ng video na si alias Joshua na dahil anya sa pag-upload nito ay natapos na ang nasabing proyekto. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tina Nolasco. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos bukas sa posibilidad ng Visiting Forces Agreement with Germany. RH14 Let Narciso, ibalita mo yan, Miss Let. Bukas ang Pilipinas na magkaroon ng Visiting Forces Agreement sa Germany bilang bahagi ng pagpapalawak ng ugnayan sa larangan ng depensa at seguridad. Sa joint press conference kasama si German President Frank-Walter Steinmeier sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat malayong posibilidad pa ito, patuloy na pinaiigting ng bansa ang pakikipag-ugnayan sa Germany sa usapin ng militar, depensa at seguridad. Ayon sa Pangulo, sa ngayon ay wala pang agarang plano para sa isang VFA sa Germany pero handa ang Pilipinas na pag-aralan ang anumang kasunduan na mapagpapasyahan ng dalawang bansa. Binigyang diin ito na mahalaga ang pagkakaroon ng mas maraming alyansa sa gitna ng pabago-bagong sitwasyon ng geopolitical issues sa mundo. Dagdag ng Presidente, ang multilateral na pakikipagtulungan ay susi para mapanatili ang katatagan at seguridad ng mga bansa. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ay, Juliet, samantala, safety ng mga student athletes dapat matiyak kasunod ng pagkakalunod ng dalawang basketball players ng Ateneo. Balita mula kay Raymond Advance. Raymond. Hindi na dapat maulit pa ang trahedyang sinapit ng dalawang varsity basketball players ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili
na nalunod sa Dipakulaw, Aurora sa isang team building activity. Ito ang deklarasyon ni Senator J.V. Ejercito kasunod ng inihain nitong Senate Bill No. 2269 o ang Proposed Student Athletes Comprehensive Protection Act of 2026. Bibigyan nito ng karapatan ang mga student athletes para sa kanilang protection sa panahon ng practice, training session at iba pang school-sanctioned athletic activities. Sabi ni Ejercito na sa panukalang ito'y palalakasin ng accountability sa batas para sa proteksyon ng mga student athletes ay responsibilidad ng mga eskwelahan, coaches at athletic associations. Sa pamagitan nito'y obligado ang mga eskwelahan at athletic associations na maging ligtas ang training at pagsali sa mga kompetisyon ng mga student athletes. Kasama dito ang mahigpit na supervision sa mga practice at training, may emergency response team, ligtas na training environment, tiyakin na walang hazing, pang-aabuso at harassment. Sa huli ay nagpatid ng paikiramay si Senator J.V. Ejercito sa pamilya ni na Baterbonia at Adili dahil sa malungkot na sinapit ng kanilang kamag-anak. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling kling na! Alrighty! Oy, gentleman from Dagupan. Oh. From Pangasinan. Pangasinan. Dagupan. Ay, akala ko doon na tayo. Ang may-ari ng pinakamalaking bangusan. Dagupan ba? Bangusan? Dagupan. Ayaw nga pala. Oo, tama. Yeah, si Don Ronald Del Pilar. Hello po, Sir Ronald. Magandang gabi po. Hello po. Di ba? Bagay na bagay yung Don Ronald Del Pilar. Oo. Marami po ba kayong pagmamayari dyan na bangus? Sana po. Sana. Pero wala ko sa ngayon. Si Ronald ay walang masyadong bangos pero si Ronald ay mabangis. Mabangis. Oo. Mabangis. Pero parang ano ba trabaho mo, Ronald? Tatrabaho ka na ba? Nag-aaral pa? Tatrabaho na po pero sa ngayon po naghahanap ako ng mapapasukan. Okay. Change career. Magnegosyo ka na muna. Magnegosyo ka na lang muna at bibigyan ka namin ng puhunan. Ayan. Yun. Dahil dyan ay marami namang bangos. O ay di bibigyan ka namin ng pampuhunang ibahin mo naman ng sayo, galunggong naman. Ay, taray. Kinompetensya ang bangus sa Dagupan. Pero sagutin mo muna ito. Karsya na ba pampuhunan ng 500 pesos in GCash? Sagutin mo muna to, Ronald. Natawa ko. Oo, di ba? Kalahating kilong galunggong. Ang galing ni Ronald. Sige. Eto muna, Ronald, sagutin mo ang katanungan na ano ang istasyon ng radyo, ang kauna-unahan sa Pilipinas at numero 1 sa mga taga-Dagupan City sa Pangasinan. Ronald? Siyempre po, walang iba kundi DZRH. Ayun. Yes, sir. Salamat po. At dahil dyan, makakatanggap ka ng mali-maletang 500 pesos in GCash. Salamat, Ronald. Don Ronald. Salamat po. You're welcome. Don Ronald Del Pilar. Talagang mayamanin. At yan na ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Sana po'y lagi nating panatilihin ang pananalig at ang pagdarasal sa may kapal para tayo lalong umasenso sa buhay. Huwag tayong gagawa ng masama sa kapwa, bagkus gumawa ng mabuti. Dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi po magbubunga ng masama. Tumulong pa lalo sa mga nangangailangan dahil help is wealth. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Si Attorney Rina Secong inyong makakasama. Susunod na po. I'm Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Bye! Balansyado! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Kalafabcon.